Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan at mayroon akong ikukwento. Magandang araw sa inyo. Itong karanasang ito ay aking naranasan taong 1985 sa isang baryo na matatagpuan sa Iloilo. Sa mga panahong ito, ako ay nasa 15 anyos pa lamang. Mag-isa akong naninirahan ngayon dito sa Maynila. Wala akong asawa at anak sapagkat bading po ako. Magandang buhay ko ngayon dito. Meron akong mga negosyo at nakaluwag-luwag din sa buhay. Pampalipas oras ko naman ang mga kwento mo at nagpapasalamat ako na nadiskubrihan ko ang channel na ito. Taong 1985, buwan ng Mayo. Isang hapon ay dumating si Tio sa aming bahay upang ipaalam sa amin na bibinyagan ang kanilang panganay na anak sa susunod na mga araw. Pinsan ko rin naman ito, kaya naman nagpresenta ako na tutulong sa pagganda at sa pagluto ng pagkain. Sigurado ka, iyo? Kung ganun, pwede ka namang sumama sa tiyo mo ngayon. Doon ka naman natili hanggang sa dumating ang araw ng binyag. Pwede naman, Pulo. Tiyo, hintayin mo ako. Magliligpit lang ako ng mga gamit. Oo, sige. Magkakape na lang muna ako dito. Basta sigurado ka, ha? Wala ka na bang gagawin dito? Kung sa bagay, wala na rin kayong pasok ngayon. Bakasyon na. Opo, Tiyo. Wala na po akong gagawin. Sandali lang po. Agad ko namang niligpit ang mga dadalhin kong gamit at nilagay ang mga ito sa dalawang bayong. Ganito ang lagayan namin noon sapagkat hindi pa gaanong uso ang mga bag sa amin. Mahirap lamang kami at hindi ganun karangya ang aming buhay. Kaya naman kung ano lang ang makaya namin, yun lang. Pagkatapos ko namang magligpit ng mga gamit, ay agad naman ako nagpaalam kina lolo at sa aking mga magulang. At matapos ang mahigit kalahating oras na biyahe, ay narating namin ang bahay nila Tiyo. Sinalubong naman ako ng kanyang asawa na tawagin na lang natin sa pangalang Tita Linda. Hinalikan niya ako at niyakap, sapagkat sa lahat ng pamangkin ni Tiyo, ako ang pinaka-close sa kanya. Gaya nga nasabi ko kanina, Sir Chris, bading ako at marunong akong makisama sa mga asawa ng aking mga tiyo. Halos lahat sila ay talagang malapit sa akin. Bago naman pumatak ang gabi, ay nagluto ako ng ulam at tinulungan naman ako ni Tita Linda. At habang abala kami sa kusina, si Tiyo ay nakita kong buhat-buhat ng kanilang anak sa likod ng bahay. Tiyo, pumasok na po kayo dito. Baka kagatin ng lamok yung pinsan ko. Sandali lang. Malapit na siya makatulog. Makalipas sa mahigit 5 minuto, ay nakatulog naman ang aking pinsan. At hindi naman nagdalawang isip na pumasok si Tiyo sa loob ng kusina. Oh, ang bilis, di ba? Ganito kabait yung pinsan mo. Hindi mahirap patulugin. Hangin lang ang katapat. Oo nga, Tiyo. Ako nung bata ko, sabi ni tatay, maselan ako. Konting kalabog lang, ay agad ako nagigising. Tama yan. Kasi nung panahon na iyon, nagbibinata pa lamang ako. At minsan, ako rin ang nagbabantay sa'yo. Sa lahat ng pamangkin ko, sa'yo kami nahirapan. Pero ngayon, ay binabayaran mo na rin naman. Napakasipag mo. Huwag mo na akong biruin, Tiyo. Alam ko na yung diskarte mo. Para sa susunod na okasyon, pababalikin mo ko dito. Hindi, totoo yan. Kahit tanungin mo pa yung tatay mo, sa lahat ng pamangkin ko,
ikaw yung pinakamasipag. Tumawa na lamang ako sa kanya, Sir Chris, at hindi nagtagal ay tumungo na kami sa pagkainan para kumain ng hapunan. At sa kalagitnaan ng aming pagkain ay isang tunog ang narinig ko. Hindi ko naman alam kung bakit ako lang ang nakarinig. O siguro, matalas lang ang aking pandinig. Gaya nga nasabi ko, ay maselan ako sa mga kalabog at kung ano pang mga tunog. Kaya nga nahirapan sa akin si Tiyo at ang aking mga magulang nung sanggol pa lamang ako. Ang tunog po na ito ay gawa ng isang baboy kong papakinggan. Pero nung una, hinayaan ko na lamang. Pero nung paulit-ulit ko na itong nadidinig ay dito na ako nagtanong. Tiyo, nadidinig niyo rin ba yung tunog na yan? Ang alin? Yung mga kuliglig. Normal naman yan dito. Hindi po, Tiyo. Yung tunog po ng baboy. Yan, nadidinig nyo. Nakita ko naman silang napahinto sa pagkain at pinakinggan ng mabuti ang aking tinutukoy. At nung narinig nila ito, ay nanlaki naman ang kanilang mga mata. Oo nga no. Teka, tignan ko nga sa labas. Agad na tumungo si Tiyo sa kung bahagi na kung saan namin nadidinig ang tunog. Subalit nang makarating siya doon ay wala naman siyang nakitang kakaiba. At nang makabalik ito sa pagkainan, ay saktong-sakto naman na ang kanilang anak ay biglang umiyak ng napakalakas. Agad itong binuhat ni Tita Linda at sinubukang patahimikin. Pero kahit anong gawin niya ay hindi tumatahimik ang aking pinsan. Lumipas lang ang mahigit kalahating oras ay iyak pa rin ito ng iyak na tila ba meron siyang dinaramdam. Hanggang sa unti-unti naman naming napansin na ang kanyang mga daliri at paa ay nagsimulang mangitim. Kaya naman dito na nagpanik si Tita Linda at hindi na ito mapakali. Hanggang sa nagsabi siya na dalhin na namin sa bahay pagamutan ang aking pinsan. Subalit, wala namang masasakyan at walang namamasada sa kanilang mga kabaryo. Maglakad na lang tayo papuntang bayan, kahit gaano pa kalayo, alang-alang sa anak natin. Oo nga naman tita, tara na. Ibalot na lang po natin sa kumot yung bata. Kumuha naman ako ng makapal na kumot sapagkat hindi na alam ni Tita Linda ang kanyang gagawin at binalot namin sa kumot ang aking pinsan. Lumabas kami at tumungo sa bayan, pero hindi pa man kami nangangalahati ay narinig ulit namin ang tunog ng baboy sa likod ng mga talahim na aming dinadaanan. Iyak pa rin ang iyak ang bata at halos mawalan na ito ng hininga. Tiyo, hindi kaya inaaswang po siya? At baka yung sumusunod na tunog sa atin ay isang aswang. Tatahimik naman ang aking tiyuhin at nagparinig. Walang ano-ano ay kumuha ito ng malaking bato at binato ang bahagi na kung saan namin nadidinig ang tunog ng baboy. At sa maniwala kayo o hindi, Sir Chris, ay nakarinig kami ng isang sigaw. At sabi niya, "Aray!" At dito na kami nagtinginan. "Lumabas ka dyan. Pag hindi ka lumabas, tatagayin kita ng itak." Subalit nakarinig kami ng mga yapak papalayo sa amin at nagtataka naman kami kung bakit hindi na nasundan ang tunog ng baboy. May kutob naman kami ng aking tiyuhin na yung baboy at ang taong narinig naming sumigaw ay iisa lamang. Nagpatuloy pa rin kami sa paglalakad ngunit makalipas ang ilang minuto ay huminto din naman sa pag-iyak ang aking pinsan. Dito na namin napagtanto na baka inaaswang ito. At kung hindi namin naitaboy ang umaaswang sa kanya, malamang ay hindi pa rin ito titigil sa pag-iyak. Hindi naman nagtagal ay meron kaming narinig na sasakyan na paparating. Kaya naman nagbakasakali si Tiyo at pinara niya ito. Parang nagkataon din
na isa pa itong pampasaherong jeep na namamasada sa aming probinsya. Huminto ito at sinabi naman namin ang aming kailangan at kung saan kami pupunta. At hindi naman nag-alinlangan ng driver na bigyan kami ng tulong. Pinasakay niya po kami at hinatid sa bahay paggamutan. Nagpasalamat naman kami sa kanya at bilang kapalit ay binigyan ito ng pera ni Tio. Subalit, hindi niya po ito tinanggap. Sapagkat pauwi na rin naman daw ito at madadaanan din naman niya ang bahay paggamutan. Wala namang nakitang problema sa aking pinsan. Kaya naman makalipas ang isang oras, ay tumungo na kami sa bahay ng isang tanyag na albularyo. At magmula nung binigyan niya kami ng mga pangontra, ay hindi na muling inaswang ang aking pinsan. Hanggang sa nabinyagan ito. Hindi na muling binulabog si Tia at nagpapasalamat sila o hindi na binulabog si Tio at nagpapasalamat sila ng dahil sa akin ay nalaman namin ang katotohanan. Hanggang dito na lang po ang kwento. Itong karanasang matutunghayan nyo ay aking naranasan taong 1981 sa isang baryo na matatagpuan sa Iloilo. Itago niyo po ako sa pangalang Armando at sa mga panahong ito ako ay nasa 11 anyos pa lamang. Naganap naman ito sa bahay ng aking lolo at lola. Isang hapon pagkarating ko galing eskwelahan ay napansin ko na wala si lolo at lola sa bahay. Nasaan na kaya mga yon? Hapon na. Tumungo naman ako sa kusina at nakita ko na hindi pa nakakapagsaing ang dalawa. Kaya naman napagpasyan kong umuwi sa bahay namin para malaman kung nandoon ang mga ito. Ito po yung bahay ng aking mga magulang. At minsan sa isang linggo ay doon sila sa bahay namin kumakain ng hapunan. Pero kadalasan ay nagsasayang sila at nagluluto ng sarili nilang mga ulam. Nang makarating ako sa bahay, "Tay, nandito ho ba si lolo at lola?" "Wala. Bakit? Wala ba doon sa kanilang bahay?" "Wala po. Kakarating ko lang galing eskwelahan. Hindi rin sila nakapagsaing doon. Hindi mo ba sila nakita?" "Hindi naman sila nakapunta dito. Hintayin mo lang. Baka meron na silang pinuntahan na okasyon o kakilala." "Sige tay. Pero magsasayang na lang siguro ako doon para sigurado." "O heto, magdala ka na rin ng ulam. Para kung sakaling wala man silang dala, meron kayong kakainin doon. Doon ka na muna matulog." "Sige tay, maraming salamat po." Pagkatapos kong kumuha ng pagkain, ay agad na akong bumalik sa bahay ni lolo at lola. Pero hindi pa nakakarating ang mga ito. Pinuntahan ko ang mga kapitbahay namin para tanungin kung nakita ba nila ang dalawang matanda. Meron namang nakapagsabi sa akin na nakita daw niya ang mga ito bandang 3:00 ng hapon na tumungo sa isang baryo na matatagpuan sa kabilang nayon para dumalo sa isang kaarawan. Sinundo naman daw ito ng isang matanda at nagtanong naman ako sa kapitbahay naming ito kung kakilala ba niya ang sumundo. Subalit, hindi daw ito pamilyar sa kanya. Sa katunayan ay ito daw ang unang pagkakataon na nakita niyang matandang ito. Kaya naman labis ang aking pagtataka kung sino ito. Ito rin po ang unang pagkakataon na umalis si lolo at lola para dumalo sa isang kaarawan. Hindi ko alam kung bakit sila dumayo sa kabilang nayon para lang dito. Sapagkat hindi naman sila mahilig sa mga ganito. Lalo pat mabilis sumakit ang kanilang mga likod at kasukasuhan. Agad ko naman itong pinaalam sa aking mga magulang. Nang sa ganun ay meron silang ideya kung saan pumunta ang dalawang matanda. At nang malaman na mga ito ay sama-sama kaming tumungo sa kabilang nayon upang hanapin si lolo at lola. Sigurado na wala silang dalang anumang ilaw at mahihirapan silang makauwi. Dagdagan pa na medyo malabo na ang kanilang mga paningin. Nang makarating kami sa kabilang nayon, ay inisa-isa namin ang bahay upang hanapin si lolo at lola.
At sa panglimang bahay ay nakita namin sila na nag-iinuman kasama itong apat na matanda. Tinawag naman sila ni tatay upang pauwiin sapagkat malapit nang lumubog ang araw. "Oh, anong ginagawa niyo dito?" "Tay, umuwi na po kayo. Malapit nang dumilim mo. Paano kayo napadpad dito?" Itong kumari namin, niyaya kami mag-inuman dito. Matagal na kaming hindi nagkita-kita. Kaninang umaga nagkita kami sa bayan. At sabi niya, meron siyang kaunting handaan dito. Kaarawan niya ngayon." Ito namang kumari ni lolo't lola ay tawagin natin sa pangalang Amalia. "Nay Amalia, papauwi na po namin si nanay at tatay ha. Malapit nang dumilim. Alam mo naman ng mga yan. Matandaan na rin sila at malabo ng paningin. Maligayang kaarawan po sa inyo." Nagsabi naman si Amalia na hindi niya pipigilan si lolo at lola kung gusto nilang umuwi. Kaya naman ang dalawang matanda ay tumayo at nagpaalam sa kanya. "Ayos na kami dito. Hindi nyo na sana kami sinundo." "Tay, hindi na kayo mga bata. Baka maligaw pa kayo ni nanay. Matanda na kayo. Medyo malabo na mga mata nyo. At palagi nang sumasakit ang mga likod nyo. Huwag na pong matigas ang ulo. Sige na. Manahimik ka na." Tumawa si lolo't lola at sama-sama kaming tumungo pabalik sa aming baryo. At habang lumilipas sa mga buwan ay napapansin namin ang pag-iba ng kilos ni lolo. Palagi itong palisa at hindi mapakali tuwing gabi. Magmula nung nagkakaganto si lolo, ay sinabihan ako ni tatay na wag ko muna silang iwan sa kanilang bahay. Kahit si lola ay nagtataka sa nangyayari kay lolo. Hanggang sa isang madaling araw, ay nagising ako ng walang dahilan. Nag-iingay ang mga alagang aso ng mga kapitbahay namin. Ang ilan sa mga ito ay umaalulong pa na tila ba meron silang nakikitang hindi maganda. Bumangon ako at dumungaw sa bintana para tignan ang paligid. Subalit wala naman akong nakikitang kakaiba. Walang ano-ano ay nakarinig ako ng isang yabag sa bubong na sa mga panahong ito ay gawa lamang sa pawin. Sa aking pagtataka ay agad akong napatingala. At nung nasundan pa ang mga yabag na ito, ay napagpasyan kong tumungo sa kwarto ni lolo't lola para sana gisingin ang mga ito. Pero nakita ko na mahimbing ang tulog ng aking lola. Pero si lolo ay nawawala. Bakit wala si lolo? Nasaan kaya iyon? Lumabas ako at tumungo sa kusina sapagkat inisip ko na nasa banyo lamang ito. Tinawag ko siya doon at makalipas ang ilang sandali ay nakarinig ako ng mga yabag sa bubong papunta sa likod ng bahay. Kung lalabas ako sa pinto ng kusina ay siguradong makikita ko kung ano o sino ang lumundag doon. Kaya naman hindi ako nagdalawang isip. Binuksan ko ang pinto ng kusina at kitang-kita ko si lolo na nakahandusay sa lupa. May mga putik ang katawan at tila ba wala ito sa kanyang malay. Nilapitan ko ito at sumigaw ako nang sa ganon ay marinig ako ng aking lola. At di kalaunan, lumabas din po ito. Binuhat ko si lolo papasok sa loob ng kusina at sinubukan ko siyang gisingin pero nahirapan ako. Kung ano man ang nangyari sa kanya sa gabing ito, ay hindi pa rin namin alam magpahanggang ngayon. Nagsabi naman si lola na tawagin ko ang aking mga magulang upang meron kaming kasama sa bahay. Ginawa ko ito at dali-dali naman kaming bumalik sa kanilang bahay. Sa tingin ko, ay hindi na ito tamang nangyayari kay tatay. Dito lang kayo. Tatawag kami ng albularyo. Samahan mo ko anak. Sige tay, magdadala ako ng itak. Tumango ito at agad kaming tumungo sa bahay ng isang magaling na albularyo. Wala namang nangyari sa amin sa daan. At nang makabalik kami sa bahay,
ay agad namang tinignan ng albularyo si Lolo. At agad siyang nagsabi na nahawaan daw ito ng pagiging aswang. At kakilala niya ang humawa sa kanya. Hindi pa naman daw huling lahat kaya naman ginamot niya si Lolo. Makalipas ang mahigit kalahating oras, ay meron namang iniluwa si Lolo na isang butiki na parang buwaya tignan. At ayon sa albularyo, ang ganitong uri ng aswang ay talagang malakas at hindi pangkaraniwan. Dagdag pa niya, mabuti na lang at marunong kaming makiramdam pagdating kay Lolo at Lola. Kasi kung hindi, baka natuluyan na ito. At maging kami, maging katulad niya. Meron naman kaming hinala kung sino ang naghawa sa kanya. Ito ay walang iba kundi si Amalia. Sapagkat wala namang ibang pinuntahan na okasyon si Lolo at Lola pagkatapos nun. At sa maniwala kayo o hindi, pagkatapos magamot si Lolo, ay nakatulog ito ng mahigit isang araw. At sabi naman ni Tatay, baka binabawi lang niya ang kanyang lakas nang dahil ilang gabi itong hindi nakakatulog ng maayos. Nagpapasalamat kami nang dahil naisalba ng albularyo si Lolo at nagtanong pa ito kung gusto ba naming kumprontahin si Amalia. Pero ang sabi ni Lolo, hayaan na lang daw namin at ang kataas-taasan na lamang ang huhusga sa kanya. Matapos ang karanasang ito, ay naging tahimik na rin ang bawat gabi at hindi ko na sila iniiwan ng aking lola. Hanggang dito na lang po ang kwento. Ang karanasan kong ito ay nangyari taong 1986 sa isang baryo na matatagpuan sa norte ng Iloilo. Itago niyo ako sa pangalang Manoy. Sa mga panahong ito ay meron kaming munting tindahan malapit sa bukana ng aming bayan. At meron itong kalayuan mula sa aming baryo. Kapag tinatamad minsan si Lolo, ay hindi na ito umuwi sa aming bahay. Sa tindahan na lamang ito nagpapalipas ng gabi. At minsan sinasamahan ko siya doon. Sapagkat yung eskwelahan namin ay hindi naman malayo. Sa katunayan, kapag meron kaming aktibidad o gawaing importante sa eskwelahan, sa tindahan na lamang ako nagpapalipas ng gabi para hindi ako mahuli at maaga akong makakapasok. Maraming salamat sa pagkakataon na ito, Sir Chris. Simulan na natin ang kwento. Isang hapon pagkatapos ng aming klase, ay agad akong tumungo sa aming tindahan para magmeryenda. Ito yung nakaugalian kong gawin tuwing hapon para na rin makatulong kay Lolo. Pagkarating ko naman sa tindahan, ay nakita ko siyang nakaupo at nakatulala sa labas ng bintana. Kaya naman agad ko itong tinanong kung meron ba siyang problema. Lo, mukhang problemado ka yata. Manahimik ka. Sumasakit yung likod ko. Huwag mo nang dagdagan. Ikaw na muna magbenta dyan. Grabe ka naman, Lo. Hindi ka naman mabiro. Ang seryoso natin ngayon ha. Gusto mo bang ipagtimpla kita ng kape? Kakatapos ko lang magkape. Ang sakit nun talaga ng likod ko. Hindi ko alam kung bakit. Naku po, sa kakahitit mo yan ng tabako. Sinabihan ka na ng doktor na huwag na magyosi. Ginagawa mo pa rin. Ang tigas din kasi ng ulo mo. Huwag mo akong diktahan ha. Sige na, kumain ka na ng merienda. At hindi na muna ako uuwi mamaya. At kung pwede, samahan mo muna ako dito. May pasok ka ba bukas? Wala, Lo. Sabado bukas. Sige. Pero kukuha muna ako ng pagkain sa bahay at magbibihis. Babalik ka agad ako. Agad naman akong tumungo sa bahay namin para kumuha ng damit at ulam para sa hapunan. Ito namang si Lolo ay talagang palabiro noon pa man. Kaya naman marami siyang mga suki sa kanyang tindahan. Minsan, meron ding mga nagpapaluto sa kanya ng mga pagkain at nagpapatimpla ng kape, lalo na tuwing hapon. Pagkarating ko naman sa bahay, ay agad ako nagbihis at kumuha ng ulam sa mesa. Kasi 4:00 pa lang ng hapon. Nagluluto na si nanay ng ulam. Iyo, doon ka ba magpapalipas ng gabi sa tindahan?
Opo tay, masakit daw kasing likod ni Lolo. Kaya sasamahan ko muna siya doon. O sige, kung lumala ang kanyang nararamdaman, sabihin mo agad dito. Kahapon ko pang napapansin yan. Meron siyang dinaramdam, tapos nangihina. Ang tigas din kasi ng ulo. Sinabihan na yan na wag nang magyosi. Ginagawa pa rin. Oo nga naman tay. Sinabihan niya ako na wag ko daw siyang diktahan. Patawa-tawa pa. Pagkatapos ko namang balutin ng mga ulam, ay agad akong bumalik sa tindahan. Pagkarating ko doon ay agad naman siyang kumain at nagsabi na magpapahinga ito ng maaga sapagkat parang naninikip daw ang kanyang dibdib. May kutob naman ako na meron siyang hindi sinasabi sa akin. Para bang pilit niyang tinatago ang kanyang nararamdaman. Alam kong tinitiis lang niya ang lahat ng ito para hindi kami mag-alala sa kanya. Bandang 6:00 ng gabi ay wala nang bumibili. Kaya naman napagpasyan kong isara na ang tindahan. At matapos kong gawin to, ay agad akong pumasok sa loob at sinara din ng mga bintana. Nang sa ganon, ay hindi kami mapasok. Marami namang mga kalapit-bahay sa paligid at lahat ng mga nakatira doon ay kilala din naman namin. Kaya naman kung meron mang mga has na saktan kami at nakawan, ay agad naman kaming makakahingi ng saklolo. Bandang 9:00 ng gabi, habang ako ay nagpapaantok ay nadidinig ko ang hilik ni Lolo. Subalit napansin ko na ang kanyang paghinga ay unti-unting bumibilis. Inisip ko naman na baka nang dahil ito sa kanyang nararamdaman. At nung nasa bingit na ako ng aking pagtulog, ay biglang nanindig ang aking mga balahibo. Nung umalulong ang mga aso ng aming mga kakilala na nakatira malapit lang sa aming tindahan. Ang pangit at nakakahilakbot pakinggan. Kaya naman bumangon ako at pinatay ko ang nakasinding gasera. Kasi maliwanag naman ang buwan. At makalipas ang ilang sandali, ay narinig kong hinahabol ni Lolo ang kanyang hininga. Kaya naman sinubukan ko itong gisingin. Subalit nahirapan ako. Hanggang sa meron akong narinig na tiktik sa bubong ng aming tindahan. Napakahina at ang ibig sabihin nito ayon sa mga matatanda ay malapit lang ang aswang na umaaligid sa aming tindahan. Pabilis ng pabilis ang tibok ng aking puso. Mas naging alerto ako sa mga sandaling ito at sinubukan ko ulit na gisingin ng aking lolo. Subalit hindi ito tumutugon. Pero nadidinig ko pa ang kanyang paghilik. Sinindihan ko ang gasera at nung lumiwanag ang buong kwarto, ay kitang-kita ko sa bintana ang isang maliit na butas at merong nakasilip na mata. Nanlalaki at ang sama ng tingin sa akin. Dito na ako napasigaw pero kahit anong lakas ay hindi man lang nagigising ang aking lolo. Dito na rin ako nakarinig ng yapak sa bubong ng tindahan na para bang may ibon na palakad-lakad. Yung mga alulong at tahol na mga aso sa paligid ay talagang kakaiba at hindi pangkaraniwan. Sa buong pananatili namin sa tindahan, nitong mga sandaling ito, ang pinaka nakakahilakbot. Matapos ang mahigit 10 minuto, ay narinig kong sumisigaw ang isang kakilala namin na tawagin na lang natin sa pangalang Benjo. Nagtatanong ito kung ayos lang ba kami ni Lolo sa loob ng tindahan. Mang Benjo, puntahan niyo po kami dito. Tulungan niyo kami. At wala pang 1 minuto, ay dumating ito na kasama ang kanyang anak na binata. Buksan niyo kami. Dalian mo Manoy. Dali-dali kong binuksan ang pinto ng tindahan. At nang makapasok na si Mang Benjo ay agad nilang napansin na si Lolo ay hindi na humihinga sa mga sandaling ito. Patay na ba yung lolo mo? Tanong agad ni Mang Benjo at lumapit ako kay Lolo. Totoo nga na sa mga sandaling ito ay wala na siyang buhay.
Nagsitatingan naman ng ilang mga kakilala naming nakatira malapit sa tindahan at hiningan sila ng pabor ni Mang Benjo na tawagin na ang aking mga magulang. At pagkarating naman ng mga ito, ay agad na umiyak si tatay at nanay nang dahil sa biglaang pagpanaw ng aking lolo. At ayon naman sa mga matatandang nasa loob ng aming tindahan, kaya may aswang nang dahil kay lolo. Ganun daw talaga kapag merong nagkakasakit o malapit ng mamatay. Kung hindi daw ako sumigaw, malamang baka napalitan pa ang bangkay ni lolo. Pabuti na lang daw at hindi ako natulog na maaga, kasi kung nagkataon, ito nga ang kakahinatnan. Nanatili kaming gising hanggang sa sumikat ang araw. Si Mang Benjo ay nagbantay, pati ng ilan sa mga kakilala namin. Nakiramdam kami at bandang 2:00 ng madaling araw ay unti-unti namang tumahimik ang mga alaga nilang mga aso. Hindi ko naman nakilala ang nakita kong sumilip sapagkat mga mata lang niya ang aking nakita. At agad naman siyang umalis magmula nung sumigaw ako. Sigurado ako na siya mismo ang gumawa ng butas sa bintana. Sa mga panahong ito ay gawa lamang ito sa pawid. Siguro Sir Chris, gusto niyang makita ang loob ng tindahan, lalong-lalo na si Lolo. At baka meron nga siyang intensyon na pasukin kami. Subalit gising ako sa mga sandaling ito. Ito lang naman ang naranasan ko na hinding-hindi ko makakalimutan magpahanggang ngayon. Maraming salamat po sa pagbigay niyo ng oras. Maraming salamat din sa ating tagabasa. More power.